tayo ng 3-game series. Ang tanong, aabot kaya to ng 3 games? Comment nyo na yung mga sagot nyo dyan at magsisimula na ang laban na to. Yeah. Ako, interesado ako dito para sa Onyx Philippines. Sunod-sunod na laban nila. Puro mga mga pocket picks, pocket strategies ang nilalabas nila. Maalala natin sila yung nagluyi. Di ba? Ito, bago ito para sa kanila. So I think nagbabago na yung identity ng Onyx na nakita natin. Super team, super family. Ang dami natin i-expect. Men, ito nga Onyx Philippines, hindi sila takot maging creative, no? And it takes skill to be creative. Pakiramdam ko, hindi ko alam kung mag-agree ka sa akin, Wolf. Kailangan mo ng lisensya para maging creative. 100%. Kailangan magaling ka talaga para maging creative in MPL. You have to have your fundamentals intact. Kumbaga, yung tamang konsepto na ginagawa mo. Yung idea mo na doon, para alam mo kung paano manalo basically. Alam mo yung mga fundamentals, yung mga mechanics before ka maging creative. No, and creativity talaga pinapakita nila Onyx ngayon. But because of the range advantage na meron si Domi ngayon, mukhang natutulak ng bahagya ang gold lane ng Onyx Philippines. Meanwhile, still a very close game. Makikita natin na semi-mirrored ang rotations. Yeah, and kung papansinin natin, no, inaalagaan talaga yung bawat gold lane. Pero King Kong, nag-decide siya na dito kaya sa baba, kuha kaya tayo. Kaya lang alam din at alam ng Minana Evos yung plano nila dito. So, antayan na lang para sa unang turtle ng ating game. Pero hindi mapakali si Jem eh. Gusto nila kagad yung clear yung minions niya eh. Oh no! Wait lang ha, Jem. Dito, okay. Atras muna. Level 4 na rin naman siya. So, pwede na sila magsimula sa unang turtle. Atras muna. Level 4 na rin naman siya. So, pwede na sila magsimula sa unang turtle ng laban na to. And Super Prince, magle-level 4 din siya pag tumagal na ang turtle take na to. Kaizen maglalakad. Ito na ba ang lakad Marino at magsi-steal ng maglalakad lang? Ay, Kiko makakuha no. Nandun yung penalty zone. Pero nandun yum. Bagsak si Lancy sa pagkakataon nito pero nandito na si Kirk. Si Jem ang kanyang inahabol pero sabi niya, sige, change target tayo. Si King Kong na lang. At makakabawi ang Minana doon. It's a 1-for-1 pero makakapag-secure pa rin ng ating unang turtle ng larong ito ay si King Kong para sa Onyx Philippines. I think masaya yung Onyx dun sa trade-off na yun kasi early game ang kailangan nilang gamitin ang kanyang abilities. I think yung Freya, generally speaking, parang early to mid to eh. Pero kasi dahil dun sa presence ng Digi, nagbabagong lahat. Para itong tandaan nyo ng mga bandang season 9, yung Olus Digi. Mga bandang season 8 kung saan ang hirap talagang kontrahin kasi parang ang main weakness kasi ng isang Freya is yung pagiging madaling ikite. Madaling iwasan, kumbaga. Pero kung may Digi ka, nag-speed up para sa movement mo, parang wala kang problema na makite kasi habol at habol ka. Kumbaga, sub-sub kung sub-sub. Yeah, at saka yung control din, di ba? Kapag ka yung Freya hindi mo nakokontrol, hindi mo siya nalalockdown, hahampas at hahampas yan eh. And kung titingnan mo, sino ba aawat sa kanya dito? Si Kaizen lang naman eh, with those taunts na meron siya at kasama pa dito yung isang Digi. So, kailangan solusyonan kagad to ng maaga ng Minana Evos bago lumala yung sitwasyon. At saka baka magulat din lang tayo, naka-inspire si Kelra dito. Baka biglang pagka-descent ng Valkyrie niya ay bigla na lang magsasampal dahil sa bilis na meron ang Freya with that inspire build. At 25 seconds na lamang ay makikita na natin ang pangalawang pagong ng larong ito. Minana Evos ang makakalabang sa pwesto pero mukhang in terms of abilities to stay around that area ay makakalabang ang Onyx Philippines. So ngayon ay babagalan muna ng Minana Evos at Onyx Philippines. Palitan lang naman katiting na gold para sa magkabilang kupunan na to. Pero this time, nagpapakita na yung presensya ng mga Jabombits dito ni Escalera. Kuha. Okay, kukunin ni Lancy yung kanyang, yung kanyang ultimate. Yung time journey. Ngayon, hatakan dito sa Turtle. Super Prince, nandun yung kanyang mga bomba rin. So talagang bomba kung bomba to. Ayan Kinain. na. Kakain na nga kagad King Kong with that retry. May ipit si Kaizen. Papasok na si Lancy. Wow! Yung time journey, may liligtas niya. Pero si Kaizen, nabitawan niya kanyang precision shot. Pero babagsak dito sa Escalera. Same with Kaizen. Malayang-malaya itong si Kera. Nagamit na rin niya yung kanyang Valkyrie's Descent. Ngayon, aatras muna ang Minana at Onyx Philippines. And ceasefire. Another turtle secured para sa Onyx. Which is interesting kasi yung Minana Evos, parang hindi talaga si prepared at all. Dun sa turtle fight na yon, mag-isa si Kaizen. Surprise na tumagal siya at tapos maganda rin yung siguro yung communication nila na sinabi ni Lancy na meron siyang Digi Ultimate. However, there's no world na mananalo dun yung Minana Evos talaga kasi lugi sila sa positioning. Not even a bait. So,
very interesting na lumaban pa rin yung Minana Evos doon. However, Onyx obviously will claim that one. Grabe din yung pag-punish ng Onyx with an immediate Detona's welcome kasabayan ng referee. Paano na nga ba makaka-retry yung kalaban mo kung nasa loob ng barrats? And for Onyx Philippines, grabe din yung item path ni Kelra. First item BOD. Oo. Kakaiba to ha. Maximum physical damage kagad ang kukunin dito ni Kelra. Pero magandang ginagawa ng Minana Evos dito. Alam nila na medyo delikado eh. 5-minute mark, wala na mga energy shields. So ang Minana, priority nila itong Golden. Yeah. Meron kasing Diggy, itong si Kelra. So parang wala na siya masyadong problemahin. Totoo. Like, you can see that during the team fights, can output that. Yung Blade of Despair na makukuha niya agad dito, it means na sa parating na next Lord fight, baka i-activate nila agad si Kelra. Oh, and with the Valkyrie's descent, tapos kumbaga nag-AOE na ang mga damage na binabato ni Kelra, parang bawal magdikit-dikit if you're Minana Evos, but Super Friends! Oh, may ipit siya sa tatlo ha. Super Friends, takbo pero hindi na siya makakatakas doon. And this time may makakabasag ng Torre sa may bandang ibaba. Itong Minana Evos pero dun sa may bandang itaas may depensang gagawin si Domeng. Successful ang pag-opensa ng Minana. Ang worry ko dito para sa Onyx Philippines ay parang medyo kulang sila sa range dahil kung hindi sila mananalo sa teamfights, parang mahihirapan nata sila mag-push, no? Yes. Kailangan nila na maubos yung mga members ng Minana Evos kasi parang masyado silang melee. And then there's Novaria Valentina na maganda yung depensa. Then, syempre, meron ka pa nung final slash na usually, kapag nakakita ka na ng Arlott, hindi ka mag-melee base comp eh. Diba? Kasi madali niya i-punish, madali niya i-kite. But Onyx decided, okay, sige, all in tayo. Terizla plus Freya. Wow. And this is it. Kaizen already stealing away the purple as well. Pero makakatorne naman ang isa, ang Onyx Philippines. Mukhang habang maaga pa lang ay talagang ginagamit na nila si Kelra na mag-push ng maaga. Yun nga eh. Tsaka yun yung kailangan sagutin ngayon ni Minana. Basag na rin yung gitnang Torre. So it opens up yung purple and orange dito ng Minana Evos na pwedeng salmantalihin ng Onyx Philippines kasi based sa kanilang composition, ang daming mga pang-check ng bush, ang daming pang-poke, yung mga bomba na Escalera at saka yung kay Super Prince. Mahihirapan kayo if ever mo na gusto nila mag-dive ng Torre, di ba? Oy, grabe naman pala. Napakatagal na bali kung si Manjin 13 seasons nang nasa MPL. Si Freya nawala ata ng 7 seasons. 7 Ang galing mo mag-mat, boy. Buti na lang nandito ka. Thank you. Hi. 7 seasons nating hinintay yung Freya. Yeah. Ang pagbabalik. Oo, ang pagbalik. And this time around, Onyx Philippines, hindi ba nila nahahawakan ng lamang? Kailangan pa rin mag-ingat ng Minana Evos with the damage output na meron ang Freya na to. Tinawag itong lason for a reason. Yep. Lason for a reason, it rhymes. Wow. Siyempre, magilupit. Then again, yung Onyx, ang ganda ng map control nila. I mean, nawalan sila ng 2 Torre dun sa may bot side, pero nakuha nila yung mid lane turret. Tapos nakapag-farm naman sila, I believe, King Kong level 11, tapos si Kaizen level 11 din. So it means na straight up chance na sila din yung makakapag-control ng first lord natin. So good map control from Onyx so far. Conceal, gagamitin. Nandun yung penalty zone, pero walang tatama. Testing lang para kay Gem. Pero si Domeng ay lalapit din. Ngayon, atras muna sila. Walang flicker and penalty zone para kay Gem. So ang magandang idea sana to para sa Minana Evos pero hindi sila lalaban dahil 7 seconds lang ay mabubuhay na yung Lord. Medyo luging-lugi na. 2 flicker ang nawala para sa side ng Onyx Philippines. Flicker ni Escalera, pati rin ni Gem. And unang Lord fight pa lamang ito. Wolf, anong magiging implications nun para sa laban na yon? Well, lamang pa rin naman yung Onyx, I guess. Kasi meron pa rin naman silang pa-cooldown na rin yung mga ultimate nila. And of course, si King Kong kasi level 12 din. At ginagawa niya nga dito, kumukuha pa rin siya ng mga neutral creeps, kumbaga. Okay, so King Kong, Kaizen, 1v1. Ito yung mga batang Tarzan na pinag-uusapan natin kanina pero dito na pagwalis. Yung angle ni Kirk pero mabibitaw ang penalty zone kaya lang hindi na siya aabot. Hindi na aabot yung buhay niya habang nagamit na rin yung pinagsasampal. Si Kellner dito ay nakamalaya lang na humahampas. Gamit yung kanyang inspire. So ngayon si Kirk, andito na rin. Lalayo muna si King Kong. Ang bababa ng buhay nila, puro hack. Pero tinamana naman si Kera. Atras muna sila 2K. Pero si King Kong ang magwawagi doon sa retry battle. Pero hindi pa tapos ang Minana. Nakuha niyo yung Lord. Sige, kukuha muna kasi kami ng isa sa inyo. At si King Kong ay mamamatay. 2 ang nawala para sa side ng Onyx Philippines pero ang pinakaunang Lord ay mapupunta pa rin sa kamay ng Onyx at mapapanood natin yan sa replay na to.
Kirk, ang ganda ulit ng angulo na nahanap niya kasi na-isolate niya away from the Time's Journey. At alam naman natin yung Onyx, syempre, lamang dito dahil dun sa meron silang Retribution. Pero ang call ng Minana Evos, pwede nating i-rundown eh. Although may Retribution, mapipilitan si King Kong na mag-take ng damage. Hiniruhan ng Minana Evos, yung mga members ng Onyx, nakakuha silang bonus. Tapos, ang maganda dito na ginawa ng Minana Evos is nagnakaw agad sila ng orange para medyo mapunta sa kanila advantage. Then clear out the minion wave. This is Lord push manage para sa side ng Minana Evos. And dito na natin makikita ang kanilang lack of range even against a Novardia. Mukhang mahihirapan silang mag-push dito maliban na lang kung may mahuli sila ng maaga. Onyx Philippines now pressuring the top lane pero mukhang di man lang mahahampas yung Torre doon sa Hindi taas. man lang nakahampas yung Lord doon, pero okay lang kasi yung gitna ay mababasag din ng Onyx Philippines. Minana Evos, ready sila sa pagdepensa. Pero tingnan mo galing taas, puntang gitna. Ngayon sa baba naman ang target ng Onyx Philippines. Grabe naman yun, parang dance step lang. Parang dance step, no? Oo. Mula taas, punta gitna, tapos baba. Pababa naman. Anong tawag doon? Isolation? Isolate, or ano? Hindi ko alam, hindi ako dancer. Sequential, di rin kami dancer. Ako wala din, eh. hindi rin ako. Sino man si Manjin. Chantel? Si Manjin. Si Chantel. O Wessex. Wessex. Oo nga. Kaso wala The sila. streak talk. Guthrie Talk. Oo. Tayo kasi ano lang tayo eh. Ano ba tayo? Iba lang tayo eh. Mga analyst lang tayo sa content eh. Pero okay lang naman yun. Pwede naman tayong sumayaw. Ang alam ko, balita ko si Burrito sa basketball. Ay, Ay. hindi po. Iba rin yung mga kanta na sinasayawan nitong bossing natin. Ano ba? Ano ba? Hindi ko, basta yung mga Oo. may whisper yun eh. Ay, hindi, Oo. hindi totoo yan. Hindi ba totoo yun? Ay, hindi totoo. Pero ito totoo. Para sa mga viewers natin dyan, pwede kayo sumali sa 4 p.m. MPL na Dance Challenge. At baka manalo pa kayo. Maghintay kayo dahil marami pang dance challenges mula sa MPL. But right now, Minana Evos, 400, 500 lang ang kanilang lamang ngayon against Onyx Philippines. Pero surprisingly, kahit dapat nahihirapan mag-push ang Onyx Philippines, lamang sila in terms of towers secured. Yun nga eh. Pero ngayon nasa 12-minute mark na tayo. Unti-unti na magmamatter yung range na meron ng Minana Evos. Kasi yung folks na nakakatakot para kay Spider-Miles, lalo naka-magical damage yan, naka-full magic damage. So ngayon, kailangan lang antayin ng Minana Evos na magkaroon ng magandang posisyon at makapitas ng isa. Pero dahil sa ginagawa ni Escalera na paglalapag ng mga bomba, hindi rin makatawid basta-basta itong si Lancy. Even si Kirk nararamdaman yan eh. Mahirap eh, kasi pag may dumaan, katulad na lamang nito, oh hello! Aray, Ay, ko na po! AOE pa si Uy, Idol! Aray ko, nadamay pa sa promo. Na buy one take one si Idol! Kasama sa promo. nadamay sa sa atraso, pero ito King Kong sinisimulan na niya yung Lord. Super Friends available na rin yung kanyang Lightning Truncheon. So additional damage and DHAs nga para kay Domeng. Oo. At hahawakan lang dito ni King Kong ang Lord. Mukhang ipapareset niya kung may Lord dance ito, sinasayaw niya yung Lord. Hindi siya yung sumasayaw dahil pinapabayaan lang niyang bumalik again and again. At tatawagin na ba't ba natin daw pine-play-by-play pa ganito lang naman ang gagawin nila. Ayan na. Hindi. Kazen. Joke lang. Magle-level 15 si King Kong if they wait this long enough. Conceal. Okay, nagamit yung Conceal. Habang si Kirk, dito ay lalayo Lancy. Nagamit na rin yung kanyang Time's Journey. Spider-Man, wala rin siyang Astral Echo dito. Kelra, andito pa. Available pa yung kanyang Inspire. Nandun yung Poke. King Kong papasok na nga rin. Wala siya makakain dito habang nagamit na rin yung Time Journey. Escalera! Oh, si no! KZ rin mamamatay. Walang jungler ng Minana Evos. Pero sabi ng Minana, ilaban na natin killing spree na. Komen! Ito si naman ang papabagsak niya. Pero nandun yung reverse time. At makakapatay si Super Prince. Lord ay maririset. Pero si Gem ay tatamaan mula kay Spider-Miles. 3v2 scenario, Super Friends ang natitira, clear at sumasakit na nga si Spider-Miles. Binan na ng 4 na hero to pero may mailalabas pa rin. Pala Novaria in the room. Nakita natin yung Minana Evos. Kung hindi dahil doon kay Domeng, this would have been really easy Lord para sa kanila. Pero ang ganda ng pinakita doon ni Mr. Domeng. Isang bagay na kailangan i-take note sa dalawang gold laners natin, si Kelra at itong si Domeng, win condition players tong mga to. Kumbaga pwedeng sila yung maging actual win condition. Not the heroes, but they themselves. Kung paano sila maglaro bilang hard carry, they play like a win condition player.
Ito yung mga tinatawag nating walking win conditions. Yung mga hindi mo na ma-explain, wala nang siyensya pa. Basta na micro nila at sila nang magpapapanalo sa kanilang mga kupunan. Pero Minana Evos now waiting for the opportunity to invade at kukunin na nga ulit ni Lancy ang reverse time, ang time's journey mula kay Escalera. Pero nararamdaman ni King Kong yung hampas ng Lord. Alam natin yung recent update para sa Lord. HP base na yung damage niyan. So kapag mas malaki yung buhay mo, mas malaki yung damage. Pero si Kaizen, kalahati na kagad yung buhay. Nandun yung spam missile. Pero si King Kong, iuuntog na. Sakto yung time journey. Penalty zone. Nagamit ni Jim. Ngayon yung Lord mula kay King Kong. Bagsak din si Kaizen. Sino si Lancy? Hahabulin na nila dito at mapapatay ni Super Friends. Takbuhan mo na ang Minana. Tatlo na lang natitira sa kanila. Si Jem ay nandun din. Lalaban ba si Kirk? Lumaban sa 5. Pero nandun yung reverse time. Hindi na siya makakatakas. At si Super Prince makakuha nun. Onyx with a great maneuver around that Lord. Akala ko makukuha na nila si Kaizen pero may time's journey din pala ang Minana. A disaster para sa side ng Minana Evos. Wala silang taga-depensa ngayon. Ito na yung Lord. Luminous Lord ito. Dadamba to sa may bandang gitna. Dalawa lang ang natitira dito sa Minana Evos. Is it? Ito na nga ba ang oras para sa Onyx Philippines? Game number 1. Woo! 16-minute victory para sa Onyx Philippines, debuting the Freya, and after 7 seasons, sasabihin natin